Ayan, kumusta na? Shout out sa ating mga followers, mga buyers sa house and lot sa Philinvest, mga team YouTuber, mga content creator, mga nagre-reels. Ayan, shout out sa lahat. At sa lahat po ng ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan. Pag-aaralan po natin ngayon ang ating real estate, kung ano yung mga procedure, no, yung ano yung gagawin natin para mag-avail tayo ng house in lot, paano tayo makagkaroon ng property, o ano-ano yung mga requirements, mga dokumento. O kaya i-share nyo yung vlog natin para alam nila, no, yung lahat ng mga gustong mag-avail ng property sa Philinvest, no, kung ano yung mga step by step na gagawin natin para tayo po ay may guidance, hindi tayo nalilito, hindi tayo nagugulumihanan. So, isi-share muna natin yung ating video. Paki-share. Ayan, paki-share yung mga gustong magkaroon ng property sa Philinvest. Ayan, sige lang. Paki-share nyo po para malaman din ng iba, no? How to avail property, house and lot sa Philinvest. Sige, paki-share lang, paki-share. Ayan. Sige po, paki-share nyo lang po para marami pong makaalam, no, paano mag-avail ng property sa Philinvest. Ayan, sige, paki-share bago tayo mag-start. Ayan. So, pupunta muna tayo sa ating mga followers, viewers, sa mga tao na gustong mag-avail. No, paki-share niyo yung ating vlog para mapag-usapan na natin ang ating topic for today. Sige lang. Paki-share. No, yung topic natin, meron tayong mga house in lot sa Cavite, Calamba, no, under developer na Philinvest. So meron tayong San Pedro, yung Southwind na ating focus project. Ayan, kumusta na yung ating mga kapwa content creator? Ayan, shout out sa inyong lahat. So mag-prepare lang po tayo, no, ng valid ID o dalawa para for sure, no, government valid ID, license, ayan, passport, pag-ibig, SSS. So mag-prepare po tayo ng valid ID para makapag-avail tayo, din reservation para po doon sa mga unit na i-avail natin. Kung 5K reservation, 10K reservation, 20K reservation. So, yung mga project natin sa Calamba, Cavite, San Pedro, may mga iba-iba pong mga promo yan. So, may mga down payment tayo na 10%, 20%. So, yung iba naman is 1 year to pay, yung down payment. Yung iba naman is 2 years, 10 years to pay. Meron tayong mga down payment na 1 year to pay, 2 years to pay, and 3 years to pay. No? So, meron tayong mga promo. Kaya, depende po sa ating property at unit. So may mga request naman po kayo, pwede natin na pakiusapan, pwede naman i-grant ng Philinvest kung kaya nilang i-grant yung ating mga request, kung ano yung mga request natin. So pwede kayong mag-down, yung down payment natin is 10% lang naman yan. Kaya pwede kayong mag-avail dahil yung ibang developer is ang alam ko 20% po yung down payment nila. So sa Philinvest lang ako nakakita. Hello Ma'am Kit Angie, shout out po. Yung ating pag-uusapan po is yung how to avail yung mga property natin sa Philinvest, yung house in lot. So meron po tayong mga bank financing, meron tayong in-house financing, deferred payment. So ang advantage po niyan, no, yung bank financing ay loanable po yung ating kung 20% ang down payment, 10% loanable po yung remaining balance. So ibabang po natin yun, bangko na magpipinance sa inyo. Magpapa-approve tayo ng ating mga dokumento, yung ating income, at ang bangko na magbabayad sa developer pag bank financing po. So sa bangko naman tayo magbabayad ng ating payment. Siyempre may interest yan, no? Dahil nag-loan po tayo sa bangko. So ang collateral po niyan, yung ating loan is yung ating title at yung ating property. Kung lupa o house in lot. So yun po yun. Kaya pwede naman kayong mag-in-house, no, o mag-deferred payment. So 2 years to pay. Hi Ma'am Cookie, kumusta po? Baka naghahanap po kayo ng house in lot, pwede kayo mag-avail sa
Philinvest. So meron tayong sa Philinvest project sa Cavite, Calamba, sa 13 Martires, meron tayo sa Tansa, no? Meron tayo sa Calamba, sa Ciudad de Calamba, sa Bubuyan, meron tayo doon. Meron tayong mga 1.9, 1.8, 1.7 million na mga single attached na. Single attached na po yun. So dito sa Southwind, meron tayong bungalow. Overlooking po siya, no? Sa Southwind, tsaka flood free. So yun po. Sa San Pedro exit lang ang ating project sa Southwind, San Pedro. San Pedro exit doon pataas, no, yung Nara Road. Kaya pwede kayong mag-share ng ating video para baka yung iba naghahanap ng house in lot. At ang bahay naman kasi ang house in lot is for investment. Tumataas po ang value niya habang tumatagal. Nagta times 2, times 3 po siya after 2 years, 3 years hanggang tataas ng tataas yung value ng property natin at pwede na tayong yumaman. Dahil po may mga property na tinatayuan, na di-develop, nagkakaroon ng mga mall, at yung property natin na nabili, bibili ng mga businessman ng mataas po dahil po ay nagkaroon na ng mga mall, na develop na ang location. Kaya marami pong nag-a-avail sa atin ng mga property na 2 unit, 3 unit. Yung iba pinaparentahan at in the future binibenta nila or talagang naglaan sila para po marami silang property for investment. Hello, Ma'am Cookie, kumusta po? Kumusta po ang cash out po sa Facebook? Pwede kayong mag-join sa ating live. Yung mga gustong mag-join sa ating live, pwede. Kaya salamat sa inyong suporta. Ayan. Kaya yung mga gustong mag-avail ng project, no? At sa Philinvest kasi, pag nag-reserve kayo, aantayin pa natin yung schedule of payment. Ibubuk pa po siya. So, isa-submit pa natin yung mga kailangan ng Philinvest, no? Meron tayong mga purchase application form. Pag sinabing purchase application form, pipila pa natin yon. Pwedeng siyang sa online. Sa online na lang tayo magpipill up pag nag-avail tayo ng property. Napakabilis na. Kaya meron din tayong online reservation. Pag na-reserve na natin ang unit, na-hold na natin, babayaran natin siya sa mga bangko. May bank account lang yung Philinvest para doon natin i-deposit yung ating mga reservation. Kung 5K, 20K, 30K. Kaya mabilis na po ngayon, no? Kung nasa malayo kayo, pwede nyong i-hold o i-reserve ang unit. At kasi pabilisan, no? Pag maganda ang unit, maganda ang project, pabilisan. Kaya pag na-reserve nyo na yung unit, pwede na kayong mag-payment kung saang bangko accredited ang reservation. No, sa BDO yan, Iswes yan. Kaya ihingiin lang natin yung account number ng Iswes para po mabayaran natin ang reservation para hindi po ma-lip yung ating unit. Hindi po siya ma-open for sale naman uli. Kasi pag hindi po natin na-reserve, kailangan po ng Philinvest yung reservation. Hello po, shout out. So paglabas ng schedule of payment, kailangan natin mag-provide ng PDC, post-dated check. Halimbawa, OFW ka or ano ka, meron kang dapat check, i-issue mo yon doon sa, kung 12 months to pay, no? Pag maglalagay ka na, magsusulat ka na doon sa cheque mo na 12 months to pay, kunwari January 12, 2023, ganon. O January 12, 2024. Yung pong cheque, nakasulat na po doon yung amount at saka yung date para huhulugan mo na lang ng huhulugan yung cheque. Kasi pag tumalbog po yun, hindi ka na pag-deposit, ay magkakaroon ka ng penalty doon sa Philinvest at saka sa bangko. Dahil hindi mo na bigyan ng deposit yung cheque, no? Na tumalbog. Kaya kailangan yung cheque natin is updated. Lagi tayong magbabayad ng ating post-dated check doon sa ating mga property. Pag malapit nang matapos yung down payment, usually ang bahay niyan is nasa 90% na or 80%. So, halimbawa 3 months na lang, no? Magpapa-approve na tayo sa bangko niyan, or para after down payment,
magpipill up na tayo ng loan takeout, no? Yung sa bangko na. So, pag nag-fill up ka na ng down payment, ng form doon sa loan takeout, na-fill upan mo na yung mga insurance ng, ayan, marami yun, no? Bangko na mag-explain sa inyo. Para po naka-insurance tayo, walang problema, walang mangyayari in the future, walang masamang mangyayari. Naka-insured po. Tapos, pagka naka-fill up ka na ng loan takeout, hintayin mo yung yung starting ng payment mo, mag-i-email sa'yo ang bangko kung kailan ka mag-start ng payment. Magbibigay lang sila ng account at saka yung rate ng mga interest ng babayaran mo, bank account, no? So doon ka na magpi-payment kung Security Bank, Swiss Bank, BDO, Union Bank. So ganun po 'yon. At tuloy-tuloy na po 'yon, no? Yung bahay mo ay mabilis na po matapos 'yun kasi tapos ka na sa down payment at ipo-full paid na ng bangko yung property mo. Bangko na magbabayad sa developer sa Philinvest. At ang bangko naman ang magti-take over doon sa receiving, magre-receive sila. Sila naman ang babayaran mo. No, tapos ka na sa developer. So, starting sa down payment, sa developer ka muna magbabayad. Ganun po 'yon, no? Pag nag-avail po kayo ng property, sa developer muna kayo magbabayad sa down payment. So, owner reservation, tapos schedule of payment, antayin natin. Tapos, paglabas na schedule of payment, mag-issue ka ng post-dated check. PDC, kung tawagin. So, pwede ka naman mag-open, no, na mura lang naman yun. Pag-open mo ng PDC, mabibigyan ka ng book, no, checkbook ng bangko, at doon mo isusulat yung amount na babayaran mo yung down payment. Mag-i-issue ka ng 12 check sa office. At nakasulat na doon yung babayaran mo na amount at saka date. So, kailangan updated lagi. 4 days bago due date yung cheque mo, dapat may pondo na. Para hindi pumatak ng Sabado-Linggo at baka magka-problema Sabado-Linggo, hindi mo na depositan, hindi mo na lagyan ng deposit, matatalbog at magkaka-penalty tayo sa bangko at Philinvest. So, dalawa ang penalty mo dyan. Sa bangko, yung cheque, pati sa Philinvest, tumalbog ang cheque, no? Ganun ang mangyayari. Kaya kailangan natin i-sure yung ating payment sa post-dated check para hindi po tumalbog. Ayan. So, kapag naman po ay ayaw nyo ng property, no, na na-avail nyo, nagbago ang isip nyo, pwede nyo ipatransfer ng property. At yung pera nyo po, doon na naihulog, ipapasok lang doon, no, doon sa bagong property na na-avail nyo. So, yun po ang the best. Kung ayaw nyo na po doon sa property na na-avail nyo, lumipat kayo ng tirahan, lumipat ng gusto nyo na doon sa Cavite, sa Calamba tumira, ayaw nyo na sa San Pedro, pwede nyo ipatransfer yung property nyo doon sa Cavite or Calamba. Yung nabili yung property sa San Pedro, pwede nyo i-transfer of property. Kapag transfer of ownership naman, kailangan first degree, kapatid. Halimbawa, ayaw mo na ng property mo, ayaw mo na ng house and lot na nabili mo, binibenta mo ngayon sa kapatid mo, pwede po yun. Basta first degree, no, kapatid. Pero pag hindi po first degree, kaibigan, magkakaroon po ng price, yun, mababago po ang price kasi hindi mo kapatid, hindi first degree. So, mababago ang price kasi tumataas ang value ng property, kaya mababago po yun. Transfer of ownership. So, i-request lang natin, no, TOP, transfer of property, no, doon sa Philinvest. Pupunta tayo sa office para ipatransfer yung ownership. Ganun, ibibenta mo na. Ayaw mo na sa sa property mo. So, ganun po yun. So, kung may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong para masagot natin. Ngayon, may pipil-upan ka, nasa malayo ka, halimbawa, loan take out ka na, nasa malayo ka yung bangko na na-approve ka is West, pwede naman doon sa branch na sa malayong lugar, no? Kung nandoon ka, sa Mindanao ka, sa Bisaya, may branch naman ng East West doon. So itatawag mo lang sa account officer
no, dito sa Philinvest. Tapos i-refer ka nila doon sa kung saan ka malapit na East-West. Ganun kaganda po 'yon. Kasi ano yun po yun, centralized po 'yan. Yung East-West ng Manila, East-West ng buong Pilipinas ay centralized po, no? Iisa lang po 'yan, wala po yang pagkakaiba. Kaya pwede kang mag-fill up ng mga form kung saan ka malayo o malapit na bangko. Kung nalalayuan ka dito sa Alabang, no? Dito kasi ang Alabang yung main, yung ating office sa may North 1. North 1 tama. North Gate pala, North Gate Victor 1 building. Yun po. Yan, kung may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong para masagot po natin. Pagka nag-avail kayo ng property sa Philinvest, alam nyo na kung ano yung gagawin. Unang-una, magbibigay tayo ng ID para ma-hold, ma-reserve yung unit. Tapos magbabayad na tayo kasi na-hold na, na-reserve na. Pag nagbayad, no, magpipill up ka ng form, purchase application form, pwedeng sa online na lang, pwede. Tapos pagkatapos noon, na-reserve mo na, antayin mo na yung schedule of payment, yung 12 months to pay out, 24 months to pay, kung ilang months yung payment ng down payment. Lalabas po yun. So pag meron ka ng schedule of payment, mag-i-issue ka ng PDC, post-dated check. No, kung wala kang post-dated check, pwede ka mag-open. Yun po ang ibibigay natin sa Philinvest, post-dated check. Tapos sa bangko ka na magbabayad, hindi ka na pupunta sa office. No, halimbawa, post-dated check ng East-West, sa East-West ka magbabayad, no, sa ang branch. Sa branch ng mga East-West, kung saan ka malapit. Yun po yun, no, yung mga buyer natin para hindi na mahirapan. Yan. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong regarding sa pag-avail nyo ng property sa Philinvest. Para po hindi kayo malito, pwede kayong kumontak, no? Nandiyan naman yung po number ko at mag-comment para po masagot natin. Kung OFW kayo, ang requirements yan, siyempre passport. Kung marriage ka na, marriage contract. Pag single, NSO. Kapag ka may income ka, COEC, yun po, company. Kapag ka employed ka sa kumpanya, no, COEC, Certificate of Employment, no, yung breakdown ng income mo. So, ano niyan 3 months. Kailangan 3 months ang applicable kung kailan ka nagtatrabaho. Paatras, 3 buwan. Tapos, pagka business naman, no, bank statement, yan. Kailangan ng ITR, bank statement, yun. Kailangan yun sa business para yung negosyo mo ay natitrace ng developer kung nagbabayad ka talaga sa BIR. So, hahanapan ka rin ng record doon sa BIR 1904, no? So, lahat po yan i-discuss natin pag nag-avail na kayo. At i-assist po namin kayo kung ano yung mga kulang na dokumento. Pwede po natin yan isend lang sa messenger o kung malabo, i-scan muna tapos isend doon sa email papunta sa agent or direkta na doon sa bangko. Kung sino yung kausap nyo, kung bangko ba or agent. Yun po. Kaya gagawa naman tayo ng tutulungan naman namin kayo para i-refer sa mga bangko pag nag-loan na kayo. Kami po ang gagawa ng paraan para po makompleto nyo yung mga dokumento, ano yung mga isasubmit nyo. Diba? Yung mga dokumento ng Philinvest, kami po ang magtatrabaho nun. Kung yung mga kailangan ng dokumento ng bank para mag-loan kayo. So, gagawa tayo ng group chat para mas mabilis ang communication, para po mabilis ang approval nyo. Kaya kung 12 months to pay, mga 6 months pwede na magpa-approve. Para after down payment, dire-diretso na po. Kasi kailangan po ng LOG, Letter of Guarantee, ng Philinvest pagkatapos ng down payment nyo na mayroong bangko magpipinance sa inyo dun sa loan. Letter of Guarantee. Kaya mga 6 months to pay, no, kung 12 months to pay, dapat magpa-approve na sa bangko. Para pag na-approve ka na mga 8 months, 9 months, mayroon ng LOG lalabas na yon, i-submit ng bangko dun sa Philinvest na approve ka na sa loan mo. Kung loan mo is 5 million, 10 million, approve ka na. Ibig sabihin, ipipinance ka ng bank at hindi makakancel, mapoforfeit yung
property mo. O yan, magtanong kayo para hindi kayo magka-problema in the future. Pwede kayo mag-comment, magtanong. Para po pag nag-avail kayo ng property, hindi po kayo ma-scam. O kailangan sa agent, legit agent kayo mag-avail para hindi po kayo ma-scam. Kasi ang agent po, halimbawa, Philinvest, hindi po nababago yung price niyan, TCP. Yung total contract price, hindi po nababago yan. Galing po yan sa developer yung mga price na sinesend namin sa inyo. Galing po sa Philinvest. Kami po ay kakasuhan pag nag-price increase kami at siningil namin kayo ng sobra-sobra. So, nasa inventory po yan, centralized sa lahat po ng mga agent. Mayroon kaming centralized na isa lang ang pinagkukunan ng price ng property. Kung magkano ang price ng Calamba, kung taga Calamba ang agent nyo o kung taga San Pedro, pare-pareho po yung price yan. Hindi nagbabago ang ibibigay naming price sa inyo. Total contract price ng property. Kasi ang inventory po ay hindi po yan binabago ng agent, nanggagaling mismo sa developer. At nababago lang po yan pag nag-price increase. Pag nag-price increase, doon po makikita namin sa inventory, nagkaroon ng price increase, yun po ay ibibigay din ulit namin sa inyo. Kaya huwag kayong magtataka kung may price increase, galing po mismo yon sa developer. Kasi po, nakadeclare po yung TCP, total contract price. Pag nag-reserve kayo, alam po ng developer yan kung anong unit ang binili nyo at naka-record po sa kanila. Kaya pipill up tayo ng purchase application form para makikita po dun kung ano yung unit na binili nyo at magkano po ang price. At naka-centralize po yan. Kaya hindi po kayo mai-scam. Kailangan sa legit kayo mag-avail dun sa mga agent talaga na hindi corrupt. Mahirap pag nakachimpo kayo ng agent na corrupt. Okay? Kung may mga tanong kayo, pwede na kayong magtanong. Para masagot natin, i-share nyo yung vlog natin sa mga gustong mag-avail ng property para alam po nila ang gagawin nila. Diniscuss ko na po dyan kung paano mag-avail ng property. Kailan Silver. Ayan. Paki-share lang at mag-comment lang kayo kung may mga tanong kayo at para po maliwanagan yung mga kasamahan natin paano mag-avail ng property sa developer sa Philinvest at alam po nila ang step by step na gagawin. Hindi po kayo malilito. Kaya kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong. Nandiyan naman ang phone number ko or tumawag dahil meron kayong mga kaibigan ang gustong mag-avail ng property sa Calamba, Cavite, sa San Pedro. Meron tayong mga plot terrain, meron tayong mga overlooking, meron tayong mga affordable, 1 million pataas. Meron tayong mga aspar, no, yung mga pang first class na mga bahay. Tag 10 million, no? Meron tayong malalaking bahay up and down. At buhos tibay po ang mga bahay namin dito sa San Pedro, no, sa Southwind. May mga roof deck po siya. Kaya buhos po yan kasi may roof deck. Matibay po ang wall. Talagang binuhusan po yan. Wala siyang patlang, no, yung semento. Hindi po siya semento, hindi hollow block. Buhos tibay po. Ibig sabihin purong semento. Kaya kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong at i-share nyo yung ating vlog sa mga gustong mag-avail ng property para po may idea sila paano mag-avail ng property at hanggang sa bangko at hanggang ma-turnover. Sa turnover, mabilis na po yan, no? Mag-email po ang Philinvest sa inyo. Turnover ka na sa unit mo at may mag-assist po sa iyo na may hawak ng susi at magpipicture-picture. Tawagin niyo po ako para
marami tayong mabintang property para makita nila na talagang tayo ay nag-a-assist sa mga client hanggang ma-turnover ang unit, no? Tawagin niyo po ako. May phone number naman po ako. Pag nabintahan ko kayo, tawagin niyo ako para ma-assist ko po kayo. Minsan hindi kayo ma-assist kasi sobrang busy, pero sisikapin natin na makapag-assist sa turnover. Mai-guide namin kayo kung ano mga gagawin. Kung may maitulong po kami, pwede namin kayong tulungan, no, sa mga contact number ng Meralco at saka tubig. Sa tubig kasi ano rin yan, Filinvest din. May sariling tangke ang Filinvest. Kaya wala na pong problema sa water. May supply po tayo na may sariling tangke. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At kung may mga katanungan pa, pwede kayo mag-comment. God bless you po sa inyong lahat. Pakishare po yung ating vlog sa mga gustong mag-avail ng property. God bless you po.